Hello mga kabibig! Welcome back sa ating bagong YouTube channel. Ito ang pinakamaingay ng YouTuber sa palat ng YouTube. Ako si Kabibig, maglebak-lebak na tayo with evidence. So grabe kabibig itong Senate hearing tungkol sa war on drugs ni Pangulong Duterte at talagang lahat ng ang mga senador na umaten ay meron silang speech. Naku, napabilib ako kay Senator Ruben Padilla. Ito ang totoong may experience tungkol sa drogas. Kasi ninarrate niya kung anong ang totoong problema ng Pilipinas. Oy, at si Pangulong Duterte lang ang hinay-hinay na nagbigay ng solusyon. Pero ngayon, parang bumalik ulit sa dati. Nako, kabibig, sabi ni Senator Ruben Padilla, siya ang pinakamagaling na presidente. Coming from Senator Ruben Padilla, oo, sabihin nyo, ay si Ruben Padilla, walang laman ng utak. Oo nga, sige, walang laman ng utak pero sustansya ng experience sa buhay. Sabi nga nila, matalino ka nga, pero hindi ka marunong sa skills. Wala kang ang diskarte, talo ka pa rin. So panoorin niyo ha kung paano dinipensahan, kung paano pinagtanggol ni Senator Ruben Padilla si Pangulong Duterte. Let's all watch this video. In talagang na-shock ako, ang galing ni Senator Ruben Padilla. At walang script-script ha. Ito yung hinahanap ng tao. Walang script-script, galing sa puso mga kabibig. Let's all watch this video ha. Manood tayo kay Senator Ruben Padilla. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillahi wassalatu wassalamu Allah Rasulillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa pong pagbati ng kapayapaan sa inyong lahat. Unang-una po sa amin pong tagapangulo, Senate Blue Ribbon Committee, Pinunong Minoria, Aquilino Coco Pimentel III. Magandang umaga po. Sa amin pong pro tempore, Senator Jinggoy Estrada. Sa amin pong Majority Leader, Francis Tol Tolentino, Sir. At sa amin pong Deputy Minority Floor Leader, Senator Risa Hontiveros. At siyempre po sa amin pong pinakamatigas na senador, Senator Bato de la Rosa. At sa amin pong malasakit King, Yes, Senator Go. Man. At sa lahat po ng mga bisita. At siyempre po sa Iron Man. Hinahangaan po namin pinakamagaling na Pangulo ng Pilipinas. PRRD, Digong, Mayor. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ako po ay nakikinig sa mga opening statement ng aking mga kasama. Sila po ay mga batikan na senador, mga abogado, mga kilala na po na nagbibigay ng point of view sa legal na usapin. Ang akin pong pahayag ay naratibo ng isang convicted criminal. Oh. Ako po ay convicted. Ako po ay nakulong. Ako po ay nabuhay kasama ang mga kriminal sa Bilibid. At kilala ko po ang underworld. Oh. Siguro po, maaring sa ibang bagay, mas maraming nalalaman ang aking mga kasamang senador. Pero pag pinag-usapan po natin ang mga kriminal dito sa bayan natin, ako po ang magsasabi sa inyo, napakadami na pong kriminal sa atin na walang puso, ang mga halang ang kaluluwa. Tama. Napag-usapan po natin ang mga biktima ng sinasabing war on drugs, pero hindi po natin napag-usapan ang mga biktima ng mga durugista. Correct. Tama. Tama. Punto. Kung paano pinapatay ang kanilang mga anak, Tama. pinapatay ang kanilang mga asawa, pinapatay ang kanilang kapitbahay. Diba tama? Puro tayo, yung mga AGK, yung mga mga inosenteng tao, oh, yung pinapatay ng mga durugista, yung nire-rape, hindi ba din sila inosente? Kaya nga, sometimes ba, napakakitid ang utak natin. Puro tayo focus sa nadamay nung drug war. Pero yung malawak na mga taong inabuso, pinapatay, mga inosenteng babaeng, ginahasa ng mga durugistang ito, nobody ever stand for them. Sana may senator na umupo dyan and fighting for their hidden rights na parang binabaon sa limot. Ay, kung paano sinira ng droga ang mga buhay ng mga pamilya ng OFW. Tama. Tama.
kung paano po sa loob mismo ng Bilibid, Oo, kung saan po ako nakulong ng 3 taon at ginawa ko pang pelikula ito. oo nga, Ang tama. pangalan po ng pelikula, maaari niyo pong panoorin, Hari ng Selda. Dito po ay binunyag ko na sa loob mismo ng Bilibid ay nagluluto ng shabu. 1998 po yun. Kung bibilangin po natin yung taon na yun, hanggang sa dumating ang Iron Man, ilang taon po yun. Ganun po kahaba ang mga panahon na namayani at talagang naghahari ang mga Tama. drug pusher sa Bilibid. Tama. Alam niyo po, mga mahal kong kababayan, wala po, totoo po. Ang kamatayan ng buhay ng isang tao ay yan po ay bigay ng Diyos. Yan po ay kayamanan, yan po ay regalo sa atin ng Diyos. Pero, mga mahal kong kababayan, ang ating pong bayan ay nasa bingit ng napakalaking kapahamakan. Kung hindi po tatitindig ang ating kapulisan, kung hindi po tatayo ang ating mga law enforcement, tayo po ay tatalunin ng mga sindikatong nag-ahari na nagluluto na ng mga droga kung saan-saan. Tama. Mga mahal kong kababayan, ang datos po ang magsasabi na nung sa panahon ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte, masasabi ko na po na natakot ang mga kriminal. Totoo. Wala pa po siyang ginagawa. Doon lang sa commercial niya na last Christmas yun na to, natakot na ho ang napakaraming kriminal. Tama. Natakot na ho ang napakaraming durugista, napakaraming pusher ang nag-surrender. Wala pong nangyayari. Sa salita lang po yun. Mga mahal kong kababayan, kung sisisi natin lahat ang mga namatay dito sa administrasyon ni Rodrigo Roa Duterte, abay nagkakamali po tayo. Alamin po natin kung ano ang drug underworld. Correct. Kung ano ang mga drug syndicates. Ako na po nagsasabi sa inyo, regular na po ito tuwing magpapalit ang administrasyon, naglilinis ang mga sindikato. Magkakaroon talaga ng maraming mamamatay dahil naglilinis. Para pagpasok ng bagong administrasyon. Yun pala. Galing ito kay Ruben Padilla. Alam mo naman na expert to. May experience to. Sabi niya, convicted ako noon. Convicted ako, naranasan ko, nakita ko, na-experience ko lahat-lahat. Tama. Diba? Yung kanilang mga alagang, mga kriminal, mga alagang, mga pusher, mga tapos na. Oo. Tama yan. Sana po, sa usapin na ito, maging realistic po tayo, mga mahal kong kababayan. Realistic talaga. Kung kailan ba natin na ibalik sa mga kababayan natin ang kalsada. Tama. Nung panahon na yon, nagiinuman sa tabi, nakahubad, ang mga babae hindi makapaglakad, hindi ka makapaglakad ng may cellphone ka, aagawin ng cellphone mo, loob ng bahay mo, papasukin ka. Mga kababayan naman, huwag naman nating haluan ng politika ito. True. May mga bagay dito sa mundo na kailangan maging realidad tayo. Buong mundo, problema ang droga. Correct. Kung walang tatayo para lumaban dito, paano na ang kinabukasan ng mga anak natin? Paano na ang kinabukasan ng bayan natin? Kaya sana po ang hinihiling ko sa lahat dito sa pagdinig na ito, iwasan ng politika at tingnan po natin kung saan talaga tayo tutungo ang bayan natin. Mga kababayan, lubog na po tayo sa utang, lubog pa tayo sa tubig, pati ba naman sa ganito, lubog pa rin tayo. Yun lamang po, maraming salamat po. Oh, galing. Galing ni Senator Ruben Padilla. Napahanga mo ako, Senator Ruben Padilla. Grabe yung mensahe niya. Talagang wala siyang binasa eh. Kasi based on his experience, based kung paano niya nakita ang katotohanan, underworld drug story ang ibinigay ni Senator Ruben Padilla. Tama, lubog na tayo sa utang, lubog na tayo sa tubig, lubog na lubog tayo on how to fight drug addiction.
Sabi nila, ay, nagsalita ang bobo. Sige nga, bobo nga. Pero nasa Senado, siya ang boses ng mga taong inapi sa mga drogista na hindi nakakamit ng hustisya. Dito, sana si Senator Ben Padilla, siya ang tatayong senador para sa mga inosenteng taong namatay at inabuso ng mga drogista. Sana yung mga inabuso pupunta, hihingi ng tulong kay Senator Ben Padilla. I'm sure tutulong siya. This time ang galing ni Senator Ben Padilla. Walang script. I think nag-prepare siya ng script pero hindi niya binasa Kinuha niya ang kanyang sasabihin galing sa experience, sa puso, at sa kanyang concern kasabay ng Pilipino. Let's face the reality. Sa panahon ni Digong, malaya tayong makapaglakad ng gabi. Malaya tayong makapag-cellphone. Kahit sa mga iskinitang madilim, wala kang takot. Kasi yung mga drogista, natukhang na, nag-surrender na, nagbagong buhay na sila. Pero ngayon, anong nangyari? Bumalik ulit sa dating gawi. Parang mas dinoble pa ang kanilang pag-enjoy sa panahon ngayon. Di ba, kabibig? Sabi nila, it's party time. Sabi nila, ay babawi tayo pag iba ang nakaupo. Yung nakaupo ngayon parang weak. Meron ngang laban sa droga, pero hindi katulad ni Pangulong Duterte na Iron Man. Di ba mga kabibig? Sabihin nyo mga OFW ako. Hindi ba sa panahon Duterte, parang relax ang utak natin. Okay lang ang Pilipinas ngayon, safe na safe sa mga drogista. Take note, itong mga drogistang ito, sila yung main reason kung bakit laganap ang kriminalidad sa Pilipinas ngayon. So ano ang yung komento tungkol dito? I'm sure maraming magbabash kay Senator Ben Padilla. Baka sabihin, ay, nagsalita na naman ang walang alam sa law. Oo nga, wala. Sinabi naman niya Sinabi ni Senator Ben Padilla na, hindi ako masyadong magaling doon sa legal side. Pero mas magaling ako sa experience ko sa kung ano ang totoong buhay. Kaya nga naluklok bilang senador. Kaya nga number 1 kasi ang masang Pilipino ay reach out to him. That was unexpected. Kasi mostly ang inisip natin yung mga matatalino, magagaling, mag-number 1, pero si Senator Ben Padilla. Muling nabuhay ulit si Senator Ben Padilla. Kung paano siya minahal, kung paano siya pinaniwalaan ng mga tao, paano siya binoto, ito yun, yung pagiging totoo. Ano sa palagay ng kapibig? Maganda ba ang speech ni Senator Ben Padilla? Naniwala ba kayo na totoo ang sinasabi ni Senator Ben Padilla? And I'm very proud to say na sabi niya, pinakamagaling na presidente ng Pilipinas, si President Rodrigo Roa Duterte. Palakpakan naman siya. So yan po mga kabibig. Don't forget to like, subscribe, and share this video. Bye everyone. See you next time.